lumaki si Moises sa Ehipto bilang ampo ng anak na babae ng paraon. Pinalaki sa palasyo at sinanay sa kultura, edukasyon at pamumunong Ehipsyo. Alam niya na siya ay Hebreo sa kapanganakan. Nang siya'y nasa hustong gulang na, lumabas si Moises upang tingnan ang sapilitang paggawa ng mga Hebreo. Nakita niya kung gaano kalupit ang pagtrato ng mga Ehipsyo sa kanila. At labis siyang nabagabag sa kanilang paghihirap. Isang araw, nakita ni Moises ang isang Ehipsyo na binubugbog ang isang Hebreo. Tumingin siya sa paligid upang tiyaking walang nakakakita. Nangakala niyang walang tao. Inatake niya ang Ehipsyo. Pinatay ito at itinago ang bangkay sa buhangin. Kinabukasan, nakita ni Moises ang dalawang Hebreo na nag-aaway. Hinarap niya ang may kasalanan at tinanong kung bakit niya sinasaktan ang kapwa niya Hebreo. Sumagot ang lalaki, "Sino ang naglagay sa iyo bilang pinuno o hukom namin? Papatayin mo ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" Napagdanto ni Moises na nabunyag na ang kanyang ginawa. Nang malaman ito ng paraon, nais niya ipapatay si Moises. Tumakas si Moises mula sa Ehipto at nagtungo sa ilang ng Midian. Umupo si Moises sa tabi ng isang balon. Ang pari ng Midian, si Reuel, na kilala rin bilang Jethro, ay may 7 anak na babae na pumunta upang sumalok ng tubig para sa kawan ng kanilang ama. Dumating ang ilang pastol at itinaboy ang mga babae upang mauna silang magpainom ng kanilang mga kawan. Tumayo si Moises. Ipinagtanggol ang mga babae at siya pa ang nagpainom sa kanilang kawan. Nang makauwi ang mga babae ng mas maaga kaysa dati, tinanong sila ni Reuel kung bakit. Ipinaliwanag nila na isang Ehipsyo ang tumulong sa kanila. Sinabi ni Reuel na anyayahan nila ang lalaki para kumain. Tinanggap ni Moises ang panyaya at nanirahan kasama ang pamilya ni Reuel. Ibinigay ni Reuel ang kanyang anak na si Zipporah kay Moises upang maging asawa. Nagkaanak sila ng isang lalaki at pinangalanan itong Gershom ni Moises, sapagkat sinabi niya, "Ako'y naging dayuhan sa isang banyagang lupain." Sa panahong ito, namatay ang paraon na nagnais pumatay kay Moises. Isang bagong paraon ang namuno sa Ehipto. Patuloy na naghirap ang mga Israelita sa pagkaalipin. At tumaing sila sa Diyos. Tininig ng Diyos ang daing ng mga Israelita at naalala ang tipang ginawa niya sa kanilang mga ninuno. Inihahanda niya ang pagliligtas. At si Moises, na tahimik na nag-aalaga ng mga tupa sa ilang, ay pinili na upang gumanap ng mahalagang bahagi ng kanyang plano. You've been listening to a dramatization of Moses the Shepherd, a story by Waffle Island. All rights reserved.